si Mylene. Kakaiba yung mga beliefs niya. Gusto niya kasi maging doktor, a believer of science. But then she's a very good person despite that yun yung belief niya. I'm Paolo Lopez. I'm the ex of Lovey Poe. Sa buong movie, na-try ko siya maging girlfriend ulit. Tataka ko bakit hindi ko siya makuha ulit. May tinatago pala siya. Ako yung pangalan ko dito si Joanna. Kaibigan siya ni Mylene, ni Lovey. Tapos siya yung mga nakakakita ng multo dito. So kapag yung mga ibang characters gusto nilang makita ng multo, kaya magtatanong sila kung may multo ba sa paligid, si Joanna yung tatanungin nila. So ako yung may third eye dito. Ang role ko ay si Eddie. Isa ako sa mga kasama sa boarding house na may anak na autistic. My role here is Vanjie, isa akong antipatikang babae na nag-aalaga sa anak ng kapatid ko. Isang batang may mga espesyal na pangangailangan. Ako po dito si JJ, isang batang autistic. Nakakalaro niya yung mga ghost sa apartment. Tapos alam niya yung sekreto ng yaya niya. Pero hindi niya masabi sa ibang tao kasi hindi siya nakakapagsalita. Ako po dito si Alicia, bagong boarder sa boarding house. Siyang bubuhay sa kababalaghan dun sa boarding house. May mga bagay na hindi maitatago habang buhay. Magpaparamdam at manggugulo ito sa ating isipan. Na-inspire ako about the idea of abortion, kung ano yung sinasayang mo when you abort a life. Yung character ni Lovey has this side na you can see on the exterior level, and then she has another darker side na hindi nakikita ng tao. Meron siyang sikreto sa loob na parang nagmumulto din sa kanya. Hinuhunt siya nitong sikreto niya. It's about abortion, na paano yung ano ba itsura ng bata na walang mukha. Wala siyang anyo, nangeherm siya, gumagaya siya ng ibang anyo. So, dun siya nagpaparamdam sa mga tao. Every character has their own dark secrets na ma-review. Ang mga tunay na nagmumulto sa atin ay ang mga traumas, bad memories na nangyayari sa atin. Yung mga shooting namin minsan, umaabot ng mga 5 a.m., 7 a.m. Pero yung energy po ng staff, especially saka si Directara, saka yung mga co-actors po, masaya lagi. Fun naman. Although we're kind of like in a serious mode sometimes because nga, since it's like horror siya. But although we help each other pag may mga eksena na kailangan. Si Lovey is already a formidable actress, so kilala na po siya bilang magaling na actress, especially in horror. So, exciting. I was grateful na nabigyan po ako ng ganitong opportunity to work with Lovey, so it's exciting. I was really happy na may makakatrabaho ako ulit na bago, and then it's really good working with him, really nice kasi very professional siya and mabilis siyang mag-pick up and then make up ng instructions. Ewan ko pero umiba yung pakiramdam ko sa bahay simula nang dumating siya. I'd have to say I'm really blessed with the cast that Miss Rosel gave me. I'm lucky to be working with the likes of Gina Alahar, Jaime Fabregas, and of course Lovey, Empress, and Benjamin, Julia. Pati yung kids, actually, they're all great. They're all game. Everybody just really wanted to explore yung characters that were given to them. Magaling si Lovey, yung mata niya. Especially, this role demands her to be parang dalawang personalities. There's this parang dark entity sa loob niya that wants to come out. So nakikita mo yun sa mata niya. Yung nagde-descend siya into madness. From someone who's really nice into a crazy na parang may kumukulo na sa loob niya. Hindi naman lahat ng personal maaaring ipaalam sa iba. Kaya nga personal eh. Di ko nga siya maintindihan. Parang ang dami niya tinatago sa akin. Or reading the script and then watching films about girls na iba yung ugali. Binabasa ko lang yung script. Doon ko na lang parang ini-imagine ko kung sinushoot na namin to, paano ko ba gagawin to. May topless din tayo dito, so kailangan magayos ng katawan. Pero other than that, preparation sa script. Malaman yung script, buong script kung paano atakin isang eksena. I watched videos, different movies on YouTube para makakita ko ng iba't ibang emotion. Bago po kami mag-taping,
Winurkshop po muna ako ni Direk. Tinansya namin kung gaano karami yung pagiging abnormal. Para siyang normal lang, pero hindi siya nakakapagsalita. I studied the character in such a way na I asked the director if I should have a slight accent. Kasi taga Davao yung character ko eh. So medyo may konting-konting very light accent lang ng pagka-Bisaya. May babaeng pinatay! Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natin siya kasama ngayon. May masamang ginawa ang isa sa inyo. Hindi nyo dapat ginawa yun! Si Direk, napaka-sarap katrabaho, napaka-bagets. Akala mo, magkakasiedad lang kami. Kaya masaya ako nakatrabaho sa kanila. Thankful ako, lalo na kay Direk na, ayun, walang pressure na binibigay sa amin lahat. Okay sa katrabaho kasi alam niya yung gusto niya bilang naging editor siya, di ba? Editor siya ng galing. So alam niya na kung ano yung shots na gagawin niya. Alam niya na yung treatment niya for that scene. So sobrang dali lang nung trabaho. Sobrang gaan lang. Magaling. She knows what she wants from the scene. So nagagawa po namin kagad. At paano siya mag-direct, nag-guide po niya yung artista. Mabait si Tara. Very soft-spoken. Pero alam mo na umaandar talaga yung utak na. She put a lot of herself in this film. Si Direk, very nice. Super duper bait niya. And then she knows what she wants already. Kumbaga when she gets there, may shot list na siya. Kasi alam na niya kung ano yung gusto niyang ma-achieve for the scene, ganyan. Tulungan mo ko. Sinakal siya! Ayoko na! Wala, nobody knows that if it's true. I think that's why they call it guni-guni. You're not sure about it. Yun nga, like what I always say, kung gawa-gawa mo lang siya sa utak mo. Bilang may eksena ako na may guni-guni, yun yung parang nakita mo ba siya or hindi? Kaya minsan kuya, papahinga ka sa bahay mo, pagod ka, tapos maramdam mo, matatakot ka, tapos pakiramdam mo, may dumaan, pakiramdam mo, may tumawag sa'yo. Yun yung mga tinatawag na guni-guni. Sa akin, di ba, kasabihan kasi lang yung pag may nakikita ka, sabihin ng tao, wala, guni-guni mo lang yan. Hindi naman totoo yan. So, hindi siya nag-exist. Guni-guni is something na you make of, pero hindi naman talaga nag-exist. Guni-guni. When you're looking this way and then your peripheral tells you see something, it's just like what the Rolling Stones say, it's just my imagination. Guni-guni is something, in actuality, it happens in your head lang. It's not something that you can hold on to. It's not concrete. It's psychological. Guni-guni is something that can drive you to madness. It can scare you to death. Nandyan na sila. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang totoong takot. Kasi we have those moments. Kung meron ka man nararamdaman or kinikreate mo lang ba yun sa utak mo, para siya nangyayari sa totoong buhay. Alam niyo naman na pag ang Regal, pag gumawa ng horror, talagang hindi nila makakalimutan at talagang matatakot sila. Natagos talaga. Kakaiba. Guni-guni siya eh. So maraming... Nakita ko ba yun? Or nandun ba talaga sa eksena yun? So kung ano po yung nararamdaman ng artista or yung character po sa movie, yun po yung mararamdaman ng audience din. Siguro po pagkatapos nila itong panoorin, kikilabutan hanggang pag-uwi. Tapos parang mai-imagine nila, ginuguni-guni sila. Hindi sila nakatulog kaagad. Humanda kayong mapasigaw. Siguro mahihirapan tumingin sa salamin. Ito ba ay katotohanan? O isang... Ito ba ang hinahanap mo? Guni-guni. Iniimbitahan ko po kayo. Manood po kayo ng Guni-Guni. Sa August 22 na. Kita-kita po sa mga sinihan. Sana po abangan ninyo. Directed by Direk Tara Ellenberger. Kasama ko dyan si Benjamin Alves, Empress Shock, at marami pang iba.